Okay, magandang gabi mga kalola. At ngayong gabi ay mag-share tayo ng Word of God. At itong gusto talaga natin gawin, no? Ang aking i-share sa inyo ngayon ay tungkol sa trust natin sa Panginoon. Ako nga po pala si Miriam, isang widow at isa na ako sa senior citizen, no? Okay, mga kapatid ko kayo lahat. Nahihirapan ba kayong magtiwala sa Diyos? Meron po akong binabasa dito. Ito yung hinanda ko. Ayan. Yan po. Nagsusulat po ako ng mga gusto kong i-share sa inyo. Pagka ako may nakikita na mga magagandang gusto ko ring i-share. Kaya sana po ay pakinggan ninyo ito at ito ay kailangan talaga natin. So, tayo po ba ay nahihirapan? May mga taong nahihirapan magtiwala sa Diyos. Ayan. Isa po ba tayo sa mga di nagtitiwala sa Diyos? May mga taong dumaan sa malalaking pagsubok at ito ang dahilan kung bakit nawala ang tiwala nila sa Diyos. Tulad ng nawala ng mahal sa buhay, sobrang kahirapan, pagkakasakit, na walang matakbuhan at walang tumutulong. Ayan, kaya sila ay nawalan na ng tiwala sa Diyos. May mga mag-asawang naghiwalay kahit ginawa na ang lahat para maging maayos ang pamilya pero iniwan pa rin. Ayan. Kaya po ngayon ay marami tayong mga street children, mga naglipana kasi naghiwalay ang mga magulang dahil sa kahirapan ng buhay. Parehong mga nag-asawa, ay di yung anak nasa kalsada. O hindi sa lola, sa tiya, sa mga relatives. Ayan, kawawa po yung mga anak. Yan ang mga halimbawa ng mga pagsubok. At dahil sa kahirapan nga po, lalo na yung pagkakasakit, no? Pag tayo ay mga nagkakasakit tapos wala tayong matakbuhan, napakasakit, walang tumutulong. At dahil nga sa hirap ng buhay, hindi natin mablame dahil ipinanganak silang mahirap at yun din ang kanilang ipinag-train sa kanilang mga anak, yung kahirapan. Hindi sila nag-aral at yun din ang ng mga anak nila, natularan din sa ganong kalagayan. So, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kumbaga yung may mga magulang na nagtre-train sa mga anak, sabi nga, train your child in the way he should go, and when he is old, he will not depart on it. So, may mga magulang na nagtre-train ng anak. Pero, hindi lahat ng magulang ay nagtre-train ng anak. Pag naianak na nila, ano na ang ginagawa nila? Wala na. Ayan. Lalo pa kung kulang sa pera. At ang ginagawa nila, hindi sila lumalapit sa Diyos. Wala silang tiwala dahil hindi na i-inject sa kanila nung sila ay maliliit pa. Sabi po sa Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag manalig sa sariling kaalaman. Pero ganyan po ang nangyayari. Dahil minsan man ay hindi sila nagpunta sa simbahan, hindi sila nag-Bible study. Ayan, yung kanilang mga anak ay kung saan na napunta. Pag hindi po natin dinala ang ating mga anak sa simbahan at naturuan ng Bible, yun po ang Word of God, lalaki ang mga anak ninyo na, kumbaga makukuha sila ng iba, makukuha sila ng dyablo. Kaya may mga bata ngayon, bata pa, ang galing nang magmura, ang galing nang magsalita, ang galing sumagot sa magulang. Bakit po? Kulang sa turo ng magulang. May mga nanay na nagtatrabaho, pagdating, tutulog na, hindi man lamang masabihan ng mga anak. May mga tatay na darating, hindi rin sinasabihan ng mga anak, tutulog na din. Ang iba naman ay, yung nakikita ko, may mga nagsusugal, may mga nagiinuman, at yun din ang makukuha ng mga anak. May isa akong estudyante na napakasalbahe. Pero sa akin naman, hindi naman siya salbahe. Pero sa mga bata, kung kani-kanino, palagi siyang may kaaway. At nalaman ko itong batang ito, tinanong ko yung isa niyang kaklase, ano bang buhay ng mga yan? Nalaman ko na ang batang ito ay nagtitinda ng pandesal sa umaga. At minsan doon din kinukuha yung kanilang bigas. At pagka wala ang magulang, siya rin ang nag-aalaga ng bata. At minsan pa nga daw, sabi ng isang nanay, yan po ay inutusan ng pagbili ng alak. Pero yung pong alak ay nabasag. Pagdating po sa bahay ay wala yung alak. Naawa po ako, talagang pinagpapalo. Pinagpapalo yung bata. So, yun ay sa mga lugar na hindi natin mapuntahan.
Dahil mahirap pasukin ang mga lugar na yun. Pero ipinatawag ko yung mga magulang. At syempre, kani-kanilang katuwiran. Ayan. So, yung mga bagay na ganun, ay ang nagiging kawawa ay bata. Kaya itong batang ito lalaki na walang tiwala sa Diyos. Kung ano na lamang. At kaya pala siya nagiging salbay. Parang yun ang nagiging outlet niya sa school. Siguro niya sa bahay, ano na, ganito na ako, dito pa rin ba sa ganito? So, palagi siyang may kaaway. At sasabihan ko, Toy, mag-aral ka. Mag-aral ka para ikaw ay pagdating ng araw ay ganito, ganyan. At minsan tayo ay pinapagsabihan natin ang mga bata, hindi naman natin pwedeng paluin. At hinahagpus-hagpus na lang natin pag nalaman nila yung ganun. At parang nagiging, kumbaga kami mga guro ay nagiging motherly sa kanila. So yun po, ganyan, kaya ang mga tao hindi nagtitiwala sa Diyos. Kumbaga, puro kasawian na, bata pa kasawian na sa buhay at hindi nila alam na may Diyos. Ayan. So sabi nga ay, paano nila malalaman yung ganun? Kailangan nilang magtiwala. Talagang may mga taong hindi sila nataniman ng salita ng Diyos. Sabi nga po dun sa awit 139, sino yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Yun po yung mga naniniwala sa mga evolution. Yung mga scientist na hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala sila na sila ay talagang may isip at ginagamit nila yon. Kung sila man ay may paggalang, pero wala silang iniisip na may lumikha sa atin at siyang nakakaalam ng lahat. Bakit ba po kailangan nating magtiwala sa Diyos? Kailangan po nating magtiwala sa Diyos. Huwag tayong magsigaya sa kanila. Paano tayo po maniniwala sa Diyos? Ang Diyos po ay updated sa atin. Kung tayo ay naniniwala sa Biblia, sa Mateo 6:8, huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng iyong Ama ang mga bagay na kinakailangan nyo bago hingin sa Kanya. So lahat ng bagay, hindi pa natin hinihingi, ay alam na niya. Ano ang kulang? Hindi tayo humihingi eh. So kailangan humingi tayo. Paano nga kung hindi mo kilala ang Diyos? No? Ayan. So, kaya nga bago pa lamang natin hingiin, alam na niya ang kailangan, no? Kaya kung alam na niya ang lahat ng mga bagay sa atin, dapat tayo magtiwala sa Kanya. Ano-ano ba yung alam niya sa atin? Sa awit 139, 1-2, ayan. Alam po ng Diyos ang ating buhay. Ang ating mga habits. Ano po ba yung mga habits natin? Yung mga araw-araw natin ginagawa, habit na natin, no? Ang ating mga addiction. Hindi naman tayo mga drug addict na sinasabi, pero may mga addiction tayo. Ang iba, addict sa cellphone. Ang iba, addict sa sugal. Iba, addict sa mga sabong. Yan. May addict sa pagkain. So, marami. At alam niya yung ma-struggle natin. At ang pinakang mahalaga, alam niya ang solusyon. So, kung alam niya lahat na gusto nating alisin yung mga struggle natin, kung lalapit tayo sa Kanya, alam niya ang solusyon dyan. Ang mahirap nga po, hindi tayo nagtitiwala. Pag tayo nagtiwala sa Kanya at alam natin ang mga salita ng Diyos, tayo ay susunod. Sabi nga, trust and obey. Ayan. Kilala tayo ng ating Diyos. Ang ating mga iniisip pa lang natin, alam na niya. Ayan. Kilala tayo talaga ng Diyos. Ang ating mga emosyon, ang ating mga weaknesses. Lahat tayo may makahinaan sa buhay at alam na alam yan ng Diyos. Yung emosyon natin, yung tayo magagalitin, malulungkutin, masaya palagi, alam na alam niya yan. Ang ating mga nakaraan at ang ating future, past and future natin, ay alam niya. Yung mga pinagdaanan natin sa buhay. At alam pa niya, tatahakin natin kung anong mangyayari sa ating buhay. Ang lokasyon natin, kahit saan tayo magpuntang sulok ng mundo, alam na alam niya kung saan tayo na andun. Ayan. Ang ating mga salita, mga words natin, alam niya kahit hindi mo pa sinasabi. Ganyan po, kapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi ka magtitiwala? Ay alam niya ang solusyon. Lahat ng problema mo sa buhay. Ayan. Siya ay concerned sa atin.
paano natin nasabi na concern siya? Sabi sa 1 Peter 5:7, na inyong ilagak sa kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipagmamalasakit niya. Minsan ang akala natin, kaya natin ang mga problema. Ayan, at di tayo lumalapit sa Diyos. Nagmamalaki tayo, mayabang tayo. Akala natin, kaya natin. At lalo tayong napapalayo sa Kanya kasi hindi tayo lumalapit. Ayan. Pero di natin alam na concern pala siya sa atin. Kaya lang yun nga, hindi tayo lumalapit. Kailangan tayo magtiwala, lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo, sabi sa Mateo 10:30, biruin mo. Alam niya ang hibla, kung ilang hibla ang buhok natin. Ayan, oh. Ang mga anak natin, kilala natin. Pero hindi natin kayang bilangin ang mga buhok niya sa katawan, sa ulo, o sa kilay, sa pilikmata, kahit pilikmata lang. Napakahirap niyang bilangin. Ang kilay natin, ang hirap niyang bilangin. Pero alam na alam niya yan. Ganyan siya. Katalino. Siya powerful. Ayan. Ba't hindi tayo magtitiwala sa kanya? Siya nga yung gumawa sa atin. Ang pangatlo po ay, ang Diyos ay consistent. Ano po yung consistent? Kung ano yung kanyang pinasimulan, ganun din hanggang ngayon. Consistent siya. Kung paano siya dumating at nagpakilala sa mga tao, ganun siya hanggang ngayon. Ang Diyos ay ganun. Kasi alam naman natin, ang God ay walang simula't katapusan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mga maligtas. Paano tayo maliligtas? Hindi nga po tayo nagtitiwala. Ayan. Ay si Heso Kristo, siya yung kahapon at bukas natin. So, siya rin yung past at future natin. So, alam na alam niya kung ano yung mga pinagdaanan mo. At alam niya yung pupuntahan mo pa in the future. Pero siya po ay tapat. Kung siya naging tapat nun sa mga propeta, sina Moses, sina Aaron, sina Jacob, lahat ng mga tao, mga disciples niya, ganun din hanggang ngayon. Kung siya'y nagmilagro nung araw, ganun din sa ating buhay dahil nag-i-exist pa rin siya sa buhay natin. Yung kanyang mga salita, doon tayo manangan. Doon tayo manangan sa kanyang mga sinasabi sa atin. Anong gagawin natin? Lumapit lamang tayo sa kanya. Mag-trust tayo at sundin natin kung ano man yung mga tagubilin niya sa atin. Siya po, ang ika-4 ay siya po ay may kakayahan. Aba tayo may kakayahan. Sino pa yung gumawa sa atin? Siya ay may kakayahan. Kaya po, pananalig talaga natin, pagtitiwala natin sa Kanya, ay dapat hindi mawawala. Sabi nga po sa Efeso 3:20, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan na gumawa sa atin. So ano po ang sinasabi? Makapangyarihang gumawa at sobrang sagana. Yan, lubhang sagana ang ginawa niya. Yung higit sa ating iniisip ay kanyang ginawa. Tulad niyang araw. Yan pala yung isang bituin. Pero milyon-milyon ang bituin sa langit na hindi natin nalalaman, no? Yan daw ay parang buhangin sa dagat. Ilan ang dagat dito? May ocean pa. Kasi hindi natin natatalos ang kanyang kasipa. Meron tayong sinatawag na galaxy, universe, at hindi na matarok kung yung galaxy. Tayo ay nasa isang galaxy, no? Ano yung galaxy na yun? Yung Milky Way. Pero marami siya. Ang na-detect pa lamang ay yung siyam. Doon sa pag-aaral namin, ay siyam pa lang. Ewan ko kung meron na uli ngayon na nakuhang galaxy. At sa galaxy na yan, ay maraming tayo, hindi pa siguro natin makikita, no? Para siguro microscopic pa tayo kung ititingnan natin doon. Kasi sa daming, hindi lang siguro yun ang solar system, di ba? Ayan. Ang galaxy ay maraming solar system, maraming bituin, maraming das, maraming ano. So, hindi natin maarok ang kanyang karunungan at kaisipan. Bakit hindi tayo magtitiwala sa kanya? Kaya, kaya ng Diyos ang higit sa iniisip natin. Siya ang gumawa sa atin eh.
Ang kailangan lang natin ay magtiwala at sumunod. Sabi nga may kanta, trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus is to trust and obey. So, yan po, may kantang ganyan. Sa Juan 16:33, kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, ay magdaranas tayo ng kapaghatian. Bakit ba tayo dumadanas ng kapighatian? Kasi may mga problema tayo. Hindi tayo lumalapit sa Kanya. Ay di pinapabayaan tayo ng Diyos. Sige, sundin mo yung gusto mo. Pero pag tayo ay lumapit, ang buong puso natin sa Kanya siya, tutulangan niya tayo. Kayang-kaya, lahat ng mga problema natin ay mawawala. Subukan po natin na lumapit sa Kanya at magtiwala. So, paano ba tayo magtitiwala? Ayan. Sabi nga dito sa Kawikaan 3:5-7, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling kaunawaan. Ayan, nasa Bible po yan dun sa ating Kawikaan 3:5-7. So, huwag tayong magtiwala sa ating kaalaman. Kahit alam natin ang laman ng buong mundo. Ayan, hanggang diyan lang yan sa mundo. Meron pang Mars, may Mercury. Kung alam natin ang lahat ng naandito sa mundo, lahat na. Ikaw ay pasimula grade 1, o pasimula may kinder pa. Pasimula kinder hanggang ikaw lahat ay honor. May honor ka. Pero yan po ay kaisipan natin dito sa lupa na ibinigay ng Diyos. At dahil dyan sa natamumong yan, ay ikaw ay nagtiwala na sa iyong sariling kaunawaan. Sa sarili mo, yan. Hindi ka na naniwala sa Diyos. Ay, wala yan. Kailangan po natin magtiwala. Huwag tayong sa sarili nating kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. Ayan, yan po, nasa yung Kawikaan 5:6. Kawikaan 3:5-6 o 7 yan. So, kilalanan natin ang ating mga lakad. Lagi natin tatanong sa Kanya, Lord, tama ba itong gagawin ko? Ano ba ang kalooban mo, Lord? Yun ang masusunod, hindi yun sa akin. We have plan. But iba yung plano ng Diyos sa atin. So magtanong muna tayo sa Kanya kung yung ba ay Kanyang kalooban. Alam naman natin kung kalooban ng Diyos di ba? Pagka may mga sagabal, huwag ka nang tutuloy. Hindi na yung kagustuhan ni Lord. No? Ayan. Sabi nga, kung magsasabi muna tayo sa Kanya, ituturo niya ang landas na mabuti. Magbasa-basa naman po tayo. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan niya po ang sinasabi sa Kawikaan 3:7. Ayan. Huwag tayong magpakapanta sa ating sariling mga mata. Matakot tayo sa Panginoon at humiwalay tayo sa kasamaan. Oo nga, kumikita ka dyan ng malaki. Pero bawal yan. Oo nga, napapag-aral mo mga anak mo dyan. Pero bawal yan. Alam na alam natin yan. Ay, hindi naman ako gumagamit. Sabihin nyo. Maraming mga bagay sa mga posisyon. Alam natin lahat ang mga bawal. Kay isang guro, alam mo bawal. Bawal ka manakit ng bata, bawal ang pagkasalitaan. Magtuturo ka lang ng mabuti. Kung ikaw ay isang tresurero, huwag kang matukso sa pera. Ayan. So, sa lahat ng trabaho natin, may mga tukso dyan. So, alam natin, magpakapantas ang ating mga mata at humiwalay tayo sa kasamaan. Magtiwala tayo sa Panginoon kahit alam na natin tayo maghihirap. Ay kaya nga tayo binigyan ng lakas. Sabi nga ng Panginoon, yung lakas mo ang gagamitin mo sa pagpapakain ng pamilya. Hindi yung makakasira sa tao. Mga pagnanakaw, mga pagbibenta ng bawal, mga pangungupit, yan, huwag po natin gawin yan. Masama. Mga pambababae, ayan, mga paglalasing, mga bisyo na nakakasira, iwasan po natin yan. Kaya alam naman natin. Pero kung ikaw ay nagsasaya doon sa mga bagay na yan, napakahirap. Pero alalahanin natin ang katapusan. Life is short. So ano sabi sa Korinto 1:20? Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mga mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos ang kamangmangan, ang karunungan ang karunungan sa sanlibutan? Ayan. So alam natin, ginawa ng Diyos ang karunungan.
At may mga karunungang pansanlibutan. Alam po natin yan. Yung mga judgmental, yung mapagmatuwid sa kanilang sarili, hindi po maganda yan. Dahil alam mo, ikay matalino, masyadong matuwid. Alam mo, ikaw mataas ang posisyon, pero masyado kang matuwid. At wala nang ano sa iyong mga sinasabi. Ikaw ay mayaman na masyado kang mapangmata. Hindi po maganda yan. Mayaman ka, ayaw mo makinig sa salita ng Diyos. Akala mo mailigtas ka ng iyong kayamanan? Ano po ang sabi sa Lucas 12:20? Datapwat sinasabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na haling, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na ihinihanda mo ay mapapakanino kaya? Ayan po, nasa Bible po yan. Madadala po ba natin ang ating mga kayamanan? Hindi natin madadala ang ating mga kayamanan. Kaya, magpakumbaba tayo, talagang manalig tayo sa Diyos. Dahil ang madadala lang natin ay yung paglilingkod natin sa Diyos, ang pagsunod sa Kanya. Kahit ang dami mong ginagawa ring mabuti, pero hindi ka naniniwala sa Diyos. Ayun. Kasi may mga taong gumagawa ng mabuti. Diba? Mga politiko, gumagawa sila ng mabuti niyan. Hindi sa nila lahat, no? Para sila ay iboto. Ayan. Alam na alam natin yan. So, alam natin ang mga masasamang bagay. At huwag natin gagawin yan. Ano po ang sabi sa Jeremiah? O, ito naman. Tungkol dun sa mga nangyayari ngayon sa mga pamilya. Lalo na sa mga bata, kabataan ngayon. Sabi niya, ang puso ay mandaraya. Ang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akala natin sige, sundin mo ang puso mo. Umibig ka sa kanya. O, sundin mo yan. O, marami kang pera. O, sige, sundin mo yan. Kumikita ka dyan. Sige, sundin mo yan. Gusto yan ng iyong puso. Kaya nga po yung isipan natin mas mataas sa puso. O, bakit ngayon maraming bata na nagkalat sa kalye? Kasi yung mga magulang, puso ang sinunod. Ayan, napakagwapo. Napakaganda. Wala palang alam sa buhay, kababata pa, nag-asawa na. Hindi pa nalalaman kung ano ang mga ugali. At wala man lamang alam tungkol sa Diyos. Kung ano nangyari. Kaliwat kanan ngayon, halos walang, pag tiningnan mo ang kanilang mga birth certificate, walang tatay. Kaya walang nanay. Nasa lola. Ang lola may matanda na. Anong gagawin ng bata? Hindi nasa labas, nanghihingi. Mga nanlilimahid. Kasi yung tatay nag-asawa, yung nanay nag-asawa. Ang bata, nasa lolang may edad na. Kawawang kawawa. Ang lola, walang pambili ng gamot. Nilagyan pa nila ng alagain. Bagay, hindi natin masisisi din yung mga magulang na gano'n ang nangyari. Hindi rin nila tinuruan ng kanilang mga anak. So, yan ay salit-saling lahi. Kung ikay mahirap at hindi ka nag-isip na ikabubuti, hindi ka lumapit sa Diyos, maigi yung itrinetry nyo ang mga bata. Kasi, sa panahong ito, lalo na yung mga batang hindi nakaranas ng hirap. Hindi lang yung mahirap yung hindi rin nakaranas ng hirap. Akala nila ganun lang ang buhay. At hindi rin naturuan ng mga magulang. Kung kayo ay mapera, huwag yung bigyan ng anak ninyo nang hindi naman kailangan. Kaya yung mga bisyo, nakakabili sila, bata pa. Ayan. Huwag niyong iwanan sa mga cellphone. Iba ang kanilang natututunan. Bata pa, iba na ang isipan. Alam niyo na kung ano yung mga naiisip nila. Meron diyang mga sugal, meron diyang mga porns, mga games. At nakakasira yan ng pag-aaral din ng mga bata. Kasi kulang tayo sa pag-aaral. Hindi natin tinuruan yung landas na matuwid. Kaya ayan ang mga bata. Pero kung bata tinuruan mo ng matuwid, pag nakita yan siya ng konti lamang na parang may mali siya. Ay, ayaw niya, parang nadidiri siya. Kasi alam niya na masama yun. Yung mga games na yun, kung natandaan lang niya, anak, wag yan. Mabobobo ka dyan. At kung yan ang pagmamahal mo sa kanila ay nakikita ng mga anak mo, susundin kanila Ayan. Kaya iiwas sila doon. Ayan. So, gawin natin na ang salita ng Diyos ay siyang ating guide sa ating buhay. Nasabi nga ni Isaiah,
Sa Psalms 119, 105, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ayan. So sa paglakad natin, paghayo natin, alam natin ang sinasabi ng Panginoon. Ayan. At maliwanag sa atin, kaya yung dadaanan natin ay maganda. Alam mo kasi, ang patutunguhan natin dalawa lang. Life is short at dalawa lang ang pupuntahan natin. Ang isa ay napakainit na lugar na yung sinasabi na sa Biblia. Nakahantungan natin. At yung isa naman ay yung heaven, no? Hell and heaven. So, doon sa isa ay puro kapighatian talaga. Yan. Hahanapin mo nga ang kamatayan dahil hirap na hirap ka na pero walang hanggan. Pares walang hanggan. Puro everlasting yan. Yung isa everlasting na talagang ikaw ay maginhawa ang buhay. Kumbaga ay masaya. May pagpupuri. Pero dito sa isa, sabi nga yung may kwento sa Bible na yung isang mayaman na kumakain at may isang mahirap na nasa ilalim na namumulot ng mumo. Siyempre, itong mayaman na to ay hindi gumawa ng mabuti. Nasaan siya? Nandun siya sa mainit na mainit. Ang pangalan ng namumulot ay si Lazaro. Ano sabi niya sa Panginoon? Panginoon, sabihan mo na si Lazaro, kahit yung daliri ko man lamang ay patakan niya ng tubig. Pero wala na. Pag tayo namatay, doon na talaga tayo. Ayun nga, lumalakad tayo, gusto natin dito sa puntang heaven. Ay may ginawa pa si Lord na tukso. Pupunta ka dyan, may nanghihigit sa'yo. Huwag ka dyan, dito tayo. Kahit sa mga bata. Nagpapakabuti ka. Uy, alika. Kopya ka. Kopya ka dyan pa lamang, Nag-i-schooling pa lang. O, kopya ka sa akin. Kaya isa naman, pakopya naman. O, ayan. Doon pa lang may cheating na. Nagsisinungaling na. Ayan, sabi nga, ayan, kasalanan ni nanganganak. Nahuli ng teacher. Ay, nagkokopyahan kayo, O, di ba, pagkokopyahan, kasalanan na. Ayan, tinanong, nagkokopyahan kayo, no? Hindi po. Dalawa na, kasalanan mo. Nagkokopyahan kayo, kita ko. Tapos magagalit ka pa. Hindi nga po, Tatlo na. So, ganun. Kaya, ano maganda? Magtiwala tayo sa Panginoon at tayo ay sumunod. At para sa mga magulang, train your child in the way you should go. And when they are old, he will not depart from it. Hindi sila lalayo dun. Dalhin natin sila sa Diyos. Bata pa lang. Ang iba, hindi pinapadala. Ang iba, hindi isinasama dahil makukulit daw ang mga bata. Yun namang iba, ipinasasama na lang. Pisama mo nga ito sa inyong Huwag ganun. Dapat kayo sabay. At kung may ginagawa man, yan ay isang pagsubok din sa'yo. Paano mo ididisiplina ang anak mo sa loob ng simbahan? Kung magkukulit yan, kurutin mo ba ng kurutin? Hindi na nagsama din, no? Hindi na isasama, kukurutin nyo lang ako kasi, ayun So, gagawa ka ng paraan para yung bata, dalhin mo doon. May mga Sunday school doon. Nilagay mo doon sa teacher. Kung ganun ang ginawa sa iyo ng nanay mo, dinadala ka doon sa teacher. Kasi, ganun din ang gagawin mo sa kanila. Ibig sabihin naman, natuto ka na rin ng bata ka. Kaya ngayon ikaw naman magtratain sa mga anak mo. Pero kung hindi kayong dalawa, wala. Kung kayong dalawa ng anak mo, hindi nagpunta doon, yung generation nyo magiging ganun din. At hindi magtitiwala sa Diyos. So, tayo po manalangin. Panginoon, sana po Panginoon sa mga bagay na pagtitiwala sa iyo ay magawa namin ito sa aming buhay upang sa gayong Panginoon lumaki ang mga anak namin at ganoon din kami na naglilingkod sa iyo Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso at huwag kaming maging magpakapantas aming sarili at loobin mo ang aming kaamuan maging mapagpakumbaba kami sa mga bagay-bagay. Ang kayamanan ay hindi makakapagligtas. Ganon din man po Panginoon ang mga puso ay mandaraya. Sana hindi namin ito sundin kundi ang iyong mga pinag-uutos, Panginoon. Ang iyong mga gabay ang aming dadaanan, Panginoon. At ang aming mga bata ay aming dadalhin sa iyo upang sa gayon lumaki sila na hindi aalis sa iyong paanan at sila pa rin ang magliligtas sa kanilang mga anak pag sila ay mga nagsilaki na. Panginoon, nawa po Panginoon ang aming pinag-aralang ito ay maging kaaya-aya sa iyo at nawa po Panginoon ay kahit isa sa mga nanonood ng isinare kong ito ay magkaroon Panginoon sa kanya ng kurot sa kanyang puso at lumapit sa iyo. Patawarin mo po Panginoon kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana po ay dulutan ng aral ang kaprasong
share na ito. At ako po ay naghahanda ng mga aralin base sa mga karanasan sa buhay upang sa gayon Panginoon upang sa gayon po ay makatulong sa ating espiritual na pamumuhay. At kung ang ating espiritual na pamumuhay ay maganda, ganun din po, sabi nga ay, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be given unto you. So lahat pong bagay ay maiibigay sa atin ng Panginoon kung atin siyang inuuna. Tayo nagtitiwala sa Kanya. Magandang gabi sa lahat. Salamat po. Ito po si Miriam, si Makas, at hanggang sa muli. Thank you.